vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. For 30 minutes, samahan niyo po kami at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening and belated kung hey Pachoy. Happy Chinese New Year! Yes, Happy Chinese New Year to everybody and Happy Valentine's
post na ho. Yes. Sana kayo ay nakapag-celebrate and hope you are all in good condition and good health. Yes, sana nga po naging masaya, malusog, at syempre, ligtas ang kanilang naging selebrasyon na sunod-sunod, diba, Yes. Doc? Anyway, pag-uusapan po natin ngayon, CKD from hypertension. CKD means chronic kidney disease. Bakit nga po ba, Doc, ang hypertension ay pwedeng mauwi sa CKD? Yes, no. Ang common kasing alam ng mga tao, usually it's diabetes. That is always the root cause sa papuntang chronic kidney disease. But lately, hindi na po ganun, no. Humahabol ho ang hypertension sa pagkukos ng CKD. No? And ang real root problem ho dito is yung hypertension ho kasi ng mga tao is uncontrolled. Nangyayari ho kapag hindi ho na ibababa ang BP. And yung CKD ho most commonly starts not in the kidney itself but in the blood vessels. Sa ugat ho yan nagsisimula, supplying the kidney. And pagka ho ang hypertension is uncontrolled, constant high pressure, nadadamage ho yung glomeruli natin o yung filtering apparatus ng ating kidney. Siyempre ho, mataas ang pressure ang liliit lang po ng mga ugat natin dyan, gasinulid lang po. And the filtration barrier becomes stiff and scarred. Ayan, tumitigas ho at nalalagyan ng peklat. And over time, bumababa ho yung GFR, tumataas ang creatinine, and bumababa din ho ang creatinine clearance. And ang tawag ho dito, hypertensive nephrosclerosis. Hindi ho biglaan ang CKD. It is a slow pressure injury. At bakit ho tumataas ang creatinine? Sa loob ho ng kidney, yung high BP, mataas ho yung glomerular hyperfiltration at first. Later, magiging collapse na ho yung mga capillaries. Magpo-form na ho ng fibrosis or scarring. Ang resulta po niyan, syempre si creatinine nagki-creep up. No? Ibig sabihin dahan-dahan siya, wala tayong kaalam-alam, nasisira na ho yung loob ng ating kidney. Yung urine output po natin, yung ihi, may still look normal. Wala ko kayong mararamdamang difference sa pag-ihi ninyo. And the patient feels fine. Kumbaga, late detection na ho. By the time the creatinine rises, structural damage is already present. So yung hypertension ho, hindi yan magiging cause ng CKD kung controlled. But if your hypertension is hindi ho na ipapasok sa normal, then CKD will happen. Yan ho ang hindi alam ng common tao na pinababayaan lang ho yung kanilang high blood at yung iba naman ho, denial. No? So, pagkuha mo ng mataas na BP, ikakatwiran sa'yo, ay bakit sa bahay kanina 120/80 lang ako. Ayan, yung mga ayaw ho mag-maintenance. Yan ho, ang number one, same dialogue ng iba-ibang pasyente. Now, sino ho ba ang lugi pagka dinideny ninyo? Hindi naman ho yung doktor, kayo po. Araw-araw mataas ang BP ninyo, nasisira ho ang inyong kidney. Pag sinabi natin, Doc, na uncontrolled BP, ibig sabihin po ba nito, Doc, up and down? Kumbaga ngayon mataas, maaaring bukas, mababa naman? Hindi. Sustain. Sustain na laging mataas. Okay. Kasi ganito, may mga pasyente kasing pag nagreseta ang doktor, o di bibilhin nila, pero hindi na sila nagme-measure ng BP. Asang-asa na sila na sa maintenance na iniinom nila, everything is okay. Then ang balik kasi niyan sa doktor, 3 months, 6 months. So, hindi niya alam na all throughout the 3 and 6 months, hindi naman pala pasok sa normal yung BP ng pasyente. And ang isang problema natin dito, nagre-rely ho kasi, kadalasan, sabihin na natin 80 to 90% ng hypertensive patient, both the doctor and the patient is relying on ARB. Ito ho yung mga sartan ang dulo. Okay. Losartan and others. So, may renal protection ho ang ARB, itong mga sartan. But, ang ho doon, it is very weak as a standalone BP controller. No? So, asang-asa ho rin pati doktor na okay na, naka-ARB naman yan. So, but they never realize na hindi ho mangyayari yung renal protection if the BP is not controlled. Especially pagka ang BP is greater than 150/90, tapos ang pasyente may salt sensitivity, obese, may diabetes, stress, and long-standing, matagal na yung high blood. And ang ARB ho, itong mga sartan, dilate the
efferent arteriole. So, nagre-reduce din ho yan ng intraglomerular pressure, but they do not aggressively lower systemic BP on their own. So yung BP ho mukhang acceptable on paper, but still above kidney safe range. So silent kidney damage continues to progress. Yun ang problema doon. No? Pero Doc, ano po yung purpose ng maintenance medicine para sa mga pasyenteng may mataas na BP? Ito nga po ba ay para makontrol? Kasi karamihan nga rin po tinatanong, 'di ba Doc, na bakit may tinitake naman po akong maintenance medicine pero hindi pa rin ako control yung aking BP? Correct ka dyan, Eli. That is the reason why most of the patient, kailangan nyo hong mag-monitor ng BP ninyo. Hindi ho dahil talab sa kaibigan ninyo, talab din ho sa inyo. Magkakaiba ho ng body condition ng kada tao. So, from the time na binigyan kayo ng gamot, dapat ho, mag-check kayo habang iniinom nyo yan kung kailangan ho lower than 130 ang inyong BP. So, pagka 130 and above, then ibig sabihin, hindi ho kayo successful sa maintenance ninyo. Of course, complication will happen kapag ho hindi controlled, no? And actually ganito yun sa side ng doctor naman, lahat naman ho ng doktor naghahangad ng good health for the patient. Yes. So, first line of drug kasi for hypertension nowadays is ARB. Now, they always give ARB as first line, but medyo hindi ho na-realize na mahina ho siyang pang-control ng BP. Sa clinic ho, basta umupo ang pasyente at nakita kong ang maintenance sartan, 100% ho mataas ang BP niyan. And it is always the case. Wala pa ho ako nakitang nakasartan na mababa ang BP. So, many patient and even doctors think that okay na, naka-ARB naman yan, protected ang kidney. So, renal protection without BP control is what? It is an illusion. Nag-i-illusion ho kayo kung sa tingin nyo. Mas lamang ho yung masira ang kidney sa pagbibigay ninyo ng ARB kesa sa mabigyan nyo siya ng protection. Basta ho ang BP ninyo hindi pasok sa normal, wala hong renal protection na maibibigay sa inyo ang ARB. And ang kidney ho, nagbe-benefit lang if the BP is truly controlled. Pagka less than 130/80, ideally 120 ang systolic. So, but if BP is still high, ang ARB ho benefit is overpowered by pressure injury. Tandaan nyo, CKD still progress. Kaya ho natin to ginawang topic kasi ang babata ho nang nare-receive namin ngayon ng mga CKD patient. One of the latest, 30 plus lang ho yung lalaki from Baguio. Napakabata. Ang itim-itim na nga na itsura niya kasi ho ganun ang kulay ng may CKD, parang malibag na maitim na brownish, no? Ang sabi ko, ba't manon? Ang taas ng BP ho niya almost 200. Pero delikado na yun, Doc, di ba? Yes, nakasartan. Ayun. Sabi niya nga sa akin, Dok, di ko nga alam bigla na lang na CKD na ako. Umiinom naman ako ng gamot ko. Ano ba gamot mo? Ayun, losartan, no? So you see, pag mga ganyang BP ho, hindi yan makukuha ng ARB, no? So, you need to go back to the doctor and tell your doctor na hindi enough yung maintenance ninyo. So, kaya ngayon, di ho ba, sabi ko nga sa inyo, 80 to 90% ng high blood ngayon nakasartan. So, kaya ho, ang hypertension as cause of CKD, humahabol ho sa number 1 sa diabetes. No, dati ho hindi, kasi noon ang kadalasang ginagamit hindi naman ARB. So kailangan pag ARB ka or sartan, kailangan i-combine mo with a diuretic or calcium channel blocker. Ganun dapat. Pag-usapan natin, Doc, ano naman po ba ang pinagkaiba ng ARB sa ACE inhibitor? At papaano nga rin po ba makakatulong ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee para sa mga hindi kontrolado ang kanilang BP? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address and hotline number, at para sa mga gusto rin po pala mag-avail ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, papaano daw po
sila makaka-connect? Okay, so again, yung atin hong by 2+1, malilibre nyo ho yung vector scan dito. And para hong ang binili nyo lang, detox and blood cleansing. So basic na basic ho yan, detox and blood cleansing. And yung atin hong drip, so beauty, slimming, and whitening. Kung gusto nyo hong all-in-one, power drip ho ang gawin ninyo. Kahit wala kayong check-up, pwede ho kayo magpa-drip. Hindi lang ho ito pampaganda, kung hindi pampahealthy din po. And also, yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, naka 5+1 pa rin ho ito. Napakabisa ho nitong pang banat ng skin at pampaputi. And our beauty set, Love Your Skin, so napakagaling ho nitong magtanggal ng mga impurities sa face. Kahit lang araw nyo pa lang ho ina-apply, mapapansin nyo na ho yung improvement. And also, pareho ho yan nasa Shopee, no? Beauty set, Love Your Skin, LUVURSKIN, IV anti-aging soap, IV whitening soap, and Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Wala hong tumikim nito na hindi nagsabing masarap at napakasustansya ho nito because it is blended with 15 natural, powerful ingredients, no? So, halos lahat to ng comorbidities ninyo tatamaan, and napakarami ho naming testimony sa pasyente araw-araw. And pag gusto nyo ho maka-discount at o maging reseller, by bulk ho ang bili ninyo. So buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. So imagine ninyo ho yung 100 na tubo ninyo sa isang box lang ng kape. So pwede na ho talagang maging added income. And ang maganda ho doon, pag nasarapan doon sa coffee, talaga naman hong masarap, ay may repeat order ho yan sigurado. So tuloy-tuloy na ho ang income ninyo. And of course, yung ating anti-diabetic and anti-obesity shot, ito na ho ang kasagutan sa mga hindi maibaba ang kanilang sugar at hindi pumapayat. Once a week shot lamang po ito, but sigurado hong bababa ang inyong sugar at papayat ho kayo. And yung mga elderly ho, yung mga hirap ng lumakad, ngayon pa lang, ay ngayon pa lamang ho magpa-treatment na kayo sa clinic. Huwag nyo na hong hintayin na kayo maging alagain at maging bedridden, no? Hindi pa huhuli ang lahat. And yung mga ayaw ng opera, gallstone, kidney stone, mailalabas ho natin yan ng walang operation. And yung mga barado ang puso, meron ho tayong non-invasive protocol para dyan. And yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, so nakaka-cell repair, cell regeneration, and tissue healing. So, para ho itong stem cell, but hindi ho siya stem cell. And nagagamit ho natin to. Yung iba ho, ginagamit ito pampaganda, anti-aging. But sa clinic ho natin, ginagamit din ho natin para doon sa may mga damaged organ, tulad ng liver cirrhosis, CKD, yung may mga osteoarthritis, yung mga mapuputulan ho ng paa at nangingitim na ang paa. And yung mga may Alzheimer's, dementia, stroke patient, nare-reverse ho natin yan. Basta ho mas maganda kung mas hindi pa ho gaano katagal, no? And also yung atin hong book 1 and book 2, Unveiling the Truth of Diabetes. So malalaman nyo ho ang katotohanan kung bakit inom kayo ng gamot, hindi naman ho kayo gumagaling. Pag binitawan nyo ho ang gamot pang sugar, mataas pa rin ho ang sugar ninyo. And of course, our book 2, which is Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo at dictionary ho ninyo when it comes to pagkain. And for our social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa Facebook, YouTube, Reels, and TikTok, pati na ho ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Paki-follow nyo po para ho tayo ay nag-ready na ho na magkaroon ho tayo ng live, no? At least kahit once a week para ho makapagtanong kayo ng maayos, no? And our clinic is on Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang CKD from hypertension, babalikan po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Para nga po sa mga kakatune in rin lamang, ang topic po natin ay CKD from hypertension. Balikan nga po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan kung ano nga po ba yung pinagkaiba ng ARB sa ACE inhibitor. Sabi natin kanina yung ARB, yung mga gamot na may tan ang pangalan. Yes, so para tanda nila. At yung yung ACE inhibitor naman, ito yung mga ang dulo ay pril. Okay. Like enalapril, ayan, puro pril naman ho. And we keep saying ARB kanina pa, no? But ano bang ibig sabihin ng ARB? So angiotensin 2 receptor blocker. So paano ho yan function? Umaaksyon? Oo. Binablock niya ho yung angiotensin 2, which is a hormone na pinipiga ho yung ugat. Kaya pag na-block ho yung ugat na yun, lumuluwag ang blood vessel. Resulta ho, bababa ang BP pagka bumuka ho yung ugat. And ang mga common ARB suna, sartan, valsartan, telmisartan, irbesartan, olmesartan. So sa ngayon ho, kung sino man ang nakikinig, paki-check ho ang mga maintenance ninyo. Tingnan nyo yung generic kung kayo ay isa sa mga naka-ARB. And why do doctors use ARB? Pampababa ng BP ho. And because of the reason na pang-protekta ho sa kidney, lalo na sa may mga high blood, diabetes at nagpo-proteinuria. Ang ACE inhibitor means angiotensin converting enzyme. So, isa itong gamot sa high blood, pinipigilan niya ho ang enzyme na gumawa ng angiotensin 2. So yung kanina, binablock niya yung enzyme na angiotensin 2, ito naman ho, pinipigilan niya yung paggawa ng angiotensin 2. So kapag kaunti ho ang angiotensin 2, lumuluwag ho yung ugat. Therefore, bababa ho yung BP. May kidney protective function din ho ito at heart protective. So ano naman ho ang mga common example nito? Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. So yan ho. Check nyo rin ho, baka isa rin kayo sa ganyan. So paano ho siya nagkakaiba? Si ACE inhibitor, pinipigilan ho ang paggawa ng angiotensin 2. Si ARB, hinaharang ang receptor kung saan kakabit ang angiotensin 2. Pareho ho silang may kidney protection. Okay. But pareho rin ho silang mahina na pambaba ng BP. So, at karamihan ho ng pasyente, ito ho ang ginagamit because of the renal protection. Paano natin ma-determine, Doc, kung sino po yung dapat mag-take ng ARB or ACE inhibitor? Pareho lang, discretion na ng doktor yun. Okay. But pinakamarami pa rin ang ARB kesa sa naka-ACE inhibitor. Kaya lang pareho naman siyang mahina sa control, BP control. Pero ano po dapat yung maging
approach natin, Doc, kapag hindi nga po kontrolado ang BP ng pasyente? Okay, so gumamit, whether i-combine mo sa ibang malakas na pang high blood or palitan mo siya. So yung iba kino-combine nila sa ACE inhibitor, which is amlodipine. Ang problema naman kasi si amlodipine, pag matagal mo nang ginagamit, nag-iidima, nagmamanas ang pasyente. Although to some hindi naman. Or you may also combine itong sartan at ACE inhibitor sa diuretic like furosemide. But kung i-combine mo, ba't mo pa kasi ipipilit yung mahina nga, no? Palitan mo. Ang pinakamalakas or potent among the antihypertensive is calcium channel blockers. So ito ang dulo, mga PIN, amlodipine, felodipine, yan malalakas ho yan. Kahit solo flight lang ho yan, kaya niyang ibaba ang BP. So wag niyo na hangarin yung renal protection kung mahina din lang naman siya. At mawawalang saysay ho ang ini-aim ninyong renal protection if the BP is not controlled. Paano po natin, Doc, malalaman na nagte-take effect yung gamot kapag bumaba na yung BP? Na consistent for ilang days, ganun ba? Hindi lang days. Kailangan mababa na talaga siya kasi maintenance mo yun no? So, kaya most patient with hypertension kasi are put on ARBs. And because of the reason that they protect the kidney, but ARB alone often aren't strong enough to control BP adequately sa karamihan ng pasyente. For BP control, syempre pag hindi control BP ninyo, yung ongoing damage sa kidney, blood vessel, tataas ho ang creatinine. Kala nyo okay, pero may nangyayari ho sa loob na pagkasira ng kidney. So nagkakaroon ho ng rising creatinine and CKD progression. So the patient is thinking na okay na ako dahil naka-maintenance naman ako. Nasa ARB ako. May kidney protection ako. So hindi masisira ang kidney ko. Mali po yun. So magte-take effect lang ho yun pagka ang BP nyo is normal. But BP still stays high outside clinic readings and silently injures the kidney. So marami hong hypertensive patient feels fine but their kidneys are already deteriorating. So imagine niyo ho ito. You are on ARBs. You do your checkups pero BP still fluctuates. So creatinine keeps rising, tumataas po slowly. But you feel fine. You are okay. Then, yung kidney niyo are under constant pressure, stress. Your blood vessel are inflamed and stiff. Naninigas po yung mga ugat nyo. And you are told, continue the same meds. So, yung mga studies and clinical experience show that if BP isn't controlled tightly and if vascular health isn't supported, CKD progress pa rin ho, even with ARBs. And because ARBs mainly binablock lang ho nito is one pathway lang ho. So they don't address yung iba pa hong reason like kung salt sensitive yung pasyente, poor ang microcirculation, metabolic inflammation, oxidative stress, hindi ho yun na-address. So ano ho ang solution natin that we can help the patient aside from yung sinabi nating palitan or i-combine mo with other antihypertensive. So itong ating coffee, which is Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, comes in a supportive lifestyle partner. Hindi ho siya replacement for maintenance for medicine but complementary approach ho siya. Nakakasupport ho kasi ito ng better vascular tone and circulation. So yung some herbal ingredients ho nito are known to improve nitric oxide production. So magbabasodilate ho yung mga ugat ninyo, luluwag. So, syempre ho, bababa ang BP. Nakaka-reduce ng endothelial stiffness. Nakakabawas ho ng pagtigas ng mga ugat. Nagsusupport ho ito ng healthier blood pressure. So, nakakababa ho ito ng BP responses over the day. And nakakatulong din ho ito sa metabolic stress. Yung agents ho tulad ng L-carnitine, Garcinia, nakaka-improve ho ito ng fat metabolism, activity, energy utilization, which indirectly supports healthier BP and lower stress on kidneys. At nakaka-encourage ito ng yung mga antioxidant and anti-inflammatory balance, chronic inflammation and oxidative stress, nawo-worsen ho ang vascular damage. So which ARB alone, hindi niya ho na-fix yan. But yung atin hong kape, nakakatulong ho yan mag-calm down itong mga contributors na to. So, in short, better vascular health,
antioxidant defense, metabolic balance. So, tumutulong ito mag-reinforce ng consistent health behavior, which is critical na ho yan pagka sa CKD patient. So, to wrap up, ang ARB ho protect the kidney but they don't fully control BP in many patients. So, ang uncontrolled BP ho is the real driver of CKD progression. So, you need more than medication. You need consistent vascular support. And that is where Dr. Irene Lim's Herbal Coffee fits. It is not a cure but as a daily partner that supports. No? So, wake-up call po ito ha. Kaya namin to diniscuss para medyo magising kayo. High blood lang, di nyo makontrol. Nauwi na kayo sa pagdadialysis. Nakakaawa po ang babata pa ho ng pasyente ngayon. No? Yes, 30 years old, nagte-take na ng maintenance medicine. Grabe, Yes. no, Doc? Anyway, Doc, question po dito, safe nga rin daw po bang isabay ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee sa kanilang mga iniinom na maintenance medicine, whether sila ay yung ARB or ACE inhibitor taker? Yes, very safe po. No? Tandaan niyo, hindi siya gamot. It is just an herbal supplement. 15 herbal natural ingredients po. Kaya nga ho, minsan iba-iba ang comorbidities ng pasyente. But karamihan ho, sa dami ng ating herbal ingredients, nasasapul ho lahat eh. No? Kaya ho, nakakatuwa. Nung naubusan nga kami ng stock for almost 2 weeks, Diyos ko, ang mga pasyente ho, worried na worried sila, hindi sila nakakainom ng kape. So ganun na ho, kaano sa kanila ka-routine. They feel hindi sila kompleto pag wala Parang ho kulang. Kulang, nasanay na kasi sila. No? Wala hong problema. You can combine. Yes, muli Doc, para nga po sa mga interesado, ang inyo pong clinic address and contact number para sa mga magpapaset ng appointment for check-up or for orders ng ating coffee. Okay, so remind ko lang ho yung ating ibang promo, buy 2 plus 1, open pa ho yan. Malilibre nyo yung vector scan para ho binayaran nyo yung detox lang and blood cleansing. Drip, kahit ho walang check-up, pwede kayong magpa-drip. Yung ating hong IV anti-aging soap, IV whitening soap, naka 5 plus 1 pa rin ho. Magaling pambanat at pampaputi ng skin. At beauty set, love your skin, napakagaling ho magtanggal ng impurities. Kahit ilang araw pa lang ho ina-apply, makikita nyo na improvement. And of course, our Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, bumili ho kayo by bulk para maka-discount ho kayo at maging reseller na rin kayo kung gusto niyo. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. And pero pag gusto niyo ho itong mga discount, dito ho tayo sa 0922-875-2899. Wala hong discount pag Shopee tayo. And elderly, yung mga hirap na hong lumakad, ngayon pa lamang ho ay magpa-treatment na kayo. Wag na hong hintayin na kayo maging alagain at maging bedridden. At yung mga ayaw ho ng opera sa gallstone, kidney stone, may non-invasive procedure po tayo niyan. At yung mga barado ang puso, meron ho tayong non-invasive protocol to address the problem. PRP, platelet-rich plasma, para ho itong stem cell. Ginagamit ho natin ito pang cell repair, cell regeneration, and tissue healing. Book 1 and Book 2, makiagaw na ho kayo. Unveiling the Truth of Diabetes and also Food 101. For our social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Pati na ho yung FB page natin. Paki-follow nyo na po. Ano ba talaga, Doc? Tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. I repeat, 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.